Hello guys, so for today's video natin, magbibigay po ulit ako sa inyo ng panibagong update kung paano ba tayo makakapag-change ng IMEI para sa ZLT S10G modem. Okay? And then mamaya po susubukan din natin yung only 5G with NSD dito sa ating modem. Okay? So tutok naman po kayo sa video nito. Okay guys, so unang-una guys, bago natin gawin ang tutorial na ito, be sure po na open line na ang inyong ZLT S10G. Okay? So ngayon, ang gagawin ko muna guys ay ikakabit ko muna yung ating SIM card na may only 5G with NSD promo. Okay? So kung makikita nyo po, ito po yung madalas na SIM card na gamit ko sa aking mga vlog. And then yan po yung SIM number na gamit natin. Okay? So ilalagay ko muna siya guys dito sa ating modem. Okay, so ayan na guys, naikabit ko na yung ating SIM card. Ayan, kung makikita nyo, no, ayan na po siya. Okay, so ngayon guys, makikita natin, okay na po, no, yung ating modem. Makikita natin, nakailaw na po yung kayang mga signal indicator. So, ibig sabihin, na-detect na po yung ating SIM card. Okay, so ngayon guys, punta tayo sa ating cellphone, sa ating smartphone. So, meron po akong pinrovide guys na file. At matadownload nyo po yung file sa description ng video ito, no? Yung file na yun ay step-by-step tutorial po kung paano natin gagawin yung pag-change ng IMEI. Okay? So, una guys, bago nyo ma-open yung file sa inyong smartphone, once na na-download nyo na po, kailangan nyo po ng text editor. So, doon din po sa mismong file, pinrovide ko na rin po yung link ng text editor para hindi na kayo malito, no? Kung anong app talaga ang tama. Okay, so once na na-download nyo na po yung app, i-open nyo lang yung app, ano, and then ganito yung itsura niya. So punta lang po kayo sa may upper left side, and then tap nyo yung open. Tapos hanapin nyo na po yung ngayon guys, yung file na na-download nyo sa description sa video ito. Okay, so dito sa ating step 1, ang sabi dyan guys, download text editor app in Play Store. So nagawa na natin yan. Then second step, log into your modem's dashboard by typing 192.168.254.254 in web browser. Okay, so bago natin gawin yan guys, be sure na ang inyong smartphone ay nakakonect po mismo dito sa ating ZLT S10G. Okay, so dapat yung smartphone nyo, i-connect nyo po yung kanyang Wi-Fi sa mismong ZLT S10G. So magko-connect muna po tayo. Yan, okay, so once connected na po tayo guys, balik tayo sa ating text editor. Ang sabi sa step 2, i-open natin yung dashboard. Okay, so pupunta tayo ngayon sa Chrome browser, and then dito sa may URL, type natin yung kanyang IP address. Okay, so 192.168.254.254. Okay, so ayan na guys, ano? So open line na po itong modem ko, gaya ng sabi ko, kaya nakalagay dyan sa upper left side toasted, hindi na po siya blue kasi open line na po siya. Okay, so ngayon mag-login tayo guys, i-login lang natin. So usually, kung ano yung mga login details natin para makapasok tayo sa ating dashboard, yun lang po yung ilalagay natin. Okay, so ang default po niya, kung hindi nyo binago yung mga details, no, yung login password nyo, ang username is user. And then yung password po niyan guys, ganito, yan, nakikita nyo. Ito yung password niya, kung hindi nyo binago guys, ano. Pero please note, kung nabago niya na po yung password ng inyong modem o rebranded na po yan, most of the time, ang username niya at password ay admin. Ayan, nakalagay po dito, admin. Okay, so pagka ayaw pa rin po gumana niyan, kailangan tanongin nyo po yan sa mismo gumawa ng modem nyo, kung saan nyo nabili, at kung saan yung pinarebrand. Okay? So, i-login na natin siya guys. Balik tayo ngayon sa ating dashboard. So, i-place lang natin, ano, para makapag-login tayo. Okay, so ito na guys. Naka-login na tayo. So, kung mapapansin nyo, connected tayo, no? Pero nakalagay dyan sa may ibabaw, no, na no internet connection. So, kasi nga, hindi gumagana yung ating promo. Yung only 5G with NSD. Hindi pa siya gumagana kasi yung IMEI na gamit natin ay yung pa rin po yung IMEI ng ating modem. So, original IMEI pa rin po niya yan. Kaya hindi po siya gumagana, ano.
Pero connected na po tayo. Okay? So ngayon guys, next, ang gawin natin, balik tayo dun sa ating notepad. So step 3, once log into your modem's dashboard, go to quick settings, then click next. Okay, so punta daw tayo ngayon sa quick settings. So ito po yung quick settings. I-open natin siya. Tapos click next. So hanapin niyo yung click next dito sa my right side. So need niyo po yung pindutin yung next before tayo mag-proceed sa next steps. So next. Okay, so once na nandito na kayo sa my security mode, kasi napindot nyo na yung next, balik tayo muna sa ating notepad. Ang step 4 natin, go to your web address and edit the URL. Replace the quick settings at the end to send_80. Okay, so punta daw tayo sa ating URL. So click natin tong, itap natin tong pen icon. Tapos ayan, sa bandang huli, may quick settings kung nakikita nyo dito sa may ibabaw, upper right side. So bukahin natin yan guys. Ang sabi, palitan natin send_80. Tapos enter tayo. So ito na yung lalabas. Okay, ito na yung lalabas next. So dito guys, makikita nyo may box dyan. Okay, tapos may 80 ito, So dito sa ating notepad, ang sabi sa step 5, click the box and input the new IMEI. Okay, so ilagay na natin daw yung bagong IMEI. So ito yung change IMEI command. Ito, ikakopy nyo lang po ito. Tapos dito sa may IMEI number, papalitan nyo po yan guys ng IMEI na gusto nyo, or IMEI ng inyong smartphone kung gusto nyo po mapagana yung mga only data promo ni smart. Okay, na pang smartphone lang, pang pocket wifi, pang smartphone. So dyan nyo po ilalagay. So usually kung nahirapan kayo maghanap ng IMEI, gamitin nyo lang po yung IMEI na inyong smartphone para mapagana nyo, Pero meron po tayong provide dito ng mga working IMEI. Ayan, makikita nyo, for Globe at Home prepaid wifi. Ayan, madami po yan, pagpilihan nyo na lang. For Smart Bro Home Wi-Fi, PLDT prepaid wifi, Smart Bro Rocket SIM. Ayan po, may nilagay na rin ako dyan. So, ang gawin nyo lang guys, halimbawa dito, ito napili ko, So, ikakopy ko siya. Tatap ko dito sa may IMEI number. Paste ko lang para mapalitan. Okay. So, dapat ganyan siya guys, ang itsura niyan. So, once na nalagay nyo na yung IMEI nyo, i-highlight nyo lang lahat. Tapos, hanggang dyan sa may 80. Kasama yung code. Dapat guys, kasama lahat, Tapos, copy nyo. Okay, so, once na copy nyo, balik tayo dito sa may, ang sabi dito naman tayo sa step 6. Once na nakopy nyo na, sa step 6 sabi click send. Once successful, you'll see a message. Okay. Okay. So, punta na tayo sa may box. Ito yung box. Tap natin yung box. Press and hold. Tapos paste. So, yun na yung ating command. Tapos, click down natin yung send. So, antayin lang natin. Okay, so may bandang ibabaw dito, makikita yung mod IMEI, tapos yung IMEI na in-enter natin. Sa baba niya may nakalagay okay. So pag lumabas daw yan guys, ibig sabihin okay na, So after, dito sa step 7, after you have changed the IMEI, you need to reboot your modem to take effect. Okay, so ngayon guys, i-reboot natin yung ating modem. So punta tayo ngayon sa ating system settings. Tap natin guys yung reboot. Okay, tapos restart device. So restart the device, tap natin yes. So ngayon yung ating modem, antay na lang po natin na mag-restart. Ayan, so kung makita natin, restarting na po siya, So antayin lang natin guys matapos. Tapos check natin kung talagang working na. So kanina, internet connection. So, dapat ngayon na nag-change na tayo ng IMEI, dapat meron na, So, yan ang alamin natin, guys. Okay, so, yan guys, kung makikita natin, okay na lahat ng ilaw, yung lights indicator niya. So, ngayon guys, mag-reconnect ulit tayo sa ating Wi-Fi. Okay, so, connect tayo ulit. Connected. Okay, so kung mapapansin nyo, wala na siya nakalagay no internet connection, So, you're logged out. First lang natin yung okay. So, magbubukas po ulit yan. So, nakalagay naman dito kahit hindi na tayo mag-login guys, nakikita nyo na agad dyan, yung IMEI na in-input natin kanina. Dito sa may IMEI, ayan na yung bagong
IMEI natin na ating nilagay in input. Okay, so successful po siya na palitan natin yung kanina, iba pa po kasi yun. Tapos SIM status natin, connected na po, LTE. Okay, so ngayon guys, pagtatry tayo magbukas ng website at titignan natin kung talagang working na siya, no? So magbukas tayo ng website, ayan, imdb.com. Okay, so ayan guys, kung makikita nyo po, working po siya, no? Naglo-load na po yung ating website. Okay, so working siya, ayan. So ngayon guys, pakita ko muna sa inyo din na registered po talaga tayo sa Only 5G with NSD. Okay, so para malaman nyo po na totoo po ito, no? Ito yung proof ko. Okay, so kanina pinakita ko sa inyong mga screen yung SIM card na gamit ko at yung SIM number. Okay, so kung makikita nyo dito, subscribe po ako guys sa Only 5G with NSD. So 749 po yan, for 1 month. Okay, and then dito sa baba, mapapansin nyo, ito po yung number na gamit ko. Yan yung talk and text, yung SIM number na madalas kong gamit sa aking mga vlog. Okay, so yan din yung pinakita ko number kanina, before ko siya ikabit sa aking modem. Okay guys, so yan guys, working po siya yung ating Only 5G with NSD. So confirm siya once na na-open na nyo na yung inyong modem at napalitan nyo na yung IMEI. Okay, so sana guys nakatulong po itong video namin, and please don't forget po to like and subscribe po sa aming YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga upcoming videos namin. Thank you po for watching.